Ikalawang Samuel, Kabanatang 7 hanggang 8. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ikalawang Samuel, Kabanatang 7, ang pangako ng Panginoon kay David. Ikalawang Samuel, Kabanatang 8, ang mga pagtatagumpay ni Haring David. Ikalawang Samuel, Kabanatang 7, ang pangako ng Panginoon kay David. Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya. Hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. Isang araw, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sedro, pero ang kahon ng Diyos ay nasa tolda lang." Sumagot si Nathan sa hari, "Gawin mo ang gusto mong gawin dahil ang Panginoon ay sumasa iyo." Pero nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Lumakad ka at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinabi ko. Ikaw ba ang magpapatayo ng templong titirhan ko? Hanggang ngayon hindi pa ako tumitira sa templo mula noong inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Nagpalipat-lipat ako ng lugar na tolda lang ang pinananahanan ko. Hindi ako nagreklamo sa mga pinuno nila na inuutusan akong mag-alaga sa kanila, ni hindi ako nagtanong kung bakit hindi nila ako ipinagpapatayo ng templo na gawa sa sedro. Sabihin mo pa kay David na ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, tagapagbantay ka noon ng mga tupa, pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon gagawin kitang tanyag katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Magiging payapa ang paghahari mo at wala nang kalaban na sasalakay sa iyo. Ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo na hindi mawawala ng maghahari galing sa angkan mo. Kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ganoon din ang paghahari ng iyong angkan. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang panalangin ni David. Pagkatapos pumasok si David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. O Panginoong Diyos, sino po ako at ang pamilya ko at pinagpala niyo ng ganito? At ngayon, Panginoong Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng angkan ko. Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao? Ano pa po ba ang masasabi ko sa inyo, Panginoong Diyos? Sapagkat nakikilala niyo kung sino talaga ako na iyong lingkod. Ayon sa pangako niyo at kalooban, ginawa niyo po ang mga dakilang bagay na ito at inihayag niyo sa akin na inyong lingkod. Panginoong Diyos, dakila kayo. Wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala ring katulad ang inyong mga mamamayang Israelita. Ito lamang ang bansa sa mundo na inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mga mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan niyo dahil sa dakila at kamanghamanghang ginawa ninyo. Itinaboy niyo ang mga bansa at ang mga Diyos nila sa pamamagitan ng mga mamamayan niyo nang inilabas niyo sila sa Ehipto. Itinatag niyo ang Israel bilang sarili niyong mga mamamayan magpakailanman. At kayo, Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoong Diyos, tuparin po ninyo ang ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod at sa angkan ko para maging tanyag kayo magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel
at ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. Panginoong makapangyarihan, Diyos ng Israel, malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito dahil ipinahayag nyo sa akin na inyong lingkod na patuloy na manggagaling sa aking angkan ang magiging hari ng Israel. Panginoong Diyos, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod ang mabubuting bagay na ito at tapat kayo sa mga pangako niyo. Nawa po'y ikalugod niyo ng pagpalain ang sambahayan ko para magpatuloy silang manahan sa inyong presensya magpakailanman. Dahil ito po ang ipinangako niyo, Panginoong Diyos. At sa pagpapala niyong ito, pinagpala ang aking angkan magpakailanman. Ikalawang Samuel, Kabanatang 8. Ang mga pagtatagumpay ni Haring David. Kinalaunan natalo at nasakop ni David ang mga Filisteo. Inagaw niya mula sa kanila ang Meteg Ama. Natalo rin ni David ang mga Moabita. Nakahanay na pinahiga niya ang mga ito sa lupa at sinukat niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang lubid. Ang mga napabilang sa sukat na 2 lubid ay pinagpapatay, at ang mga napabilang naman sa sukat ng pangatlong lubid ay hinayaang mabuhay. Ang mga Moabitang hinayaang mabuhay ay nagpasakop kay David at nagbayad sa kanya ng buwis. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba, na anak ni Rehob, habang papunta si Hadadezer sa lupaing malapit sa ilog ng Euphrates para bawiin ito. Naagaw nila David ang 1,000 niyang karwahe, 7,000 mga ngarwahe, at 20,000 sundalo. Pinilaya nila David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe, maliban lang sa 100 kabayo na itinira nila para gamitin. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo, at naging sakop niya ang mga ito, at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pupuntahan niya. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag na pag-aari ng mga opisyal ni Hadadezer at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang napakaraming tanso sa Beta at Berotai ng bayang sakop ni Hadadezer. Nabalitaan ni Haring Tou ng Hamat na tinalo ni David ang buong sundalo ni Hadadezer. Kaya pinapunta niya ang anak niyang si Joram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay magkalaban na sina Tou at Hadadezer. Nagdala si Joram ng mga regalong gawa sa pilak, ginto at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na nasamsam niya mula sa lahat ng bansang tinalo niya, ang Edom, Moab, Ammon, Filistia at Amalek. Inihandog din niya ang mga nasamsam nila mula kay Haring Hadadezer ng Zoba na anak ni Rehob. Naging tanyag pa si David nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa lambak na tinatawag na Asin. Naglagay siya ng mga kampo sa buong Edom at sinakop niya ang mga Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pinupuntahan niya. Ang mga opisyal ni David. Naghari si David sa buong Israel. Ginawa niya ang matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya. Si Joab na anak ni Zeruya ang namumuno sa mga sundalo niya. Si Jehoshaphat naman na anak ni Ahilud ang namamahala sa mga kasulatan ng kaharian. Sina Zadok na anak ni Ahitub at Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga punong pari. Si Seraya ang kalihim. Si Benaya na anak ni Jehoiada ang namumuno sa mga Kereteo at Peleteo na mga personal niyang tagapagbantay. At ang mga anak niyang lalaki ang mga tagapayo niya.